Pero ang nararamdaman natin dito mga kapiksi is maaari itong mag-sorry sa inyo, and this person nalulungkot siya, no? Yung mga times na umiiyak ka, yung mga times na nasasaktan ka, meron ding emo moments dun sa kabilang side mga kapiksi, and hindi maiibsan yung lungkot nito hanggang hindi siya nagsasorry sa inyo. So pwedeng nakukonsensya siya pero hindi siya nag-reach out kasi for multiple reasons. Medyo ma-pride itong person na to, parang hindi siya masyadong marunong magpakumbaba, ganyan. But this person will yield to you mga kapiksi. So pwedeng nyo habang nag-aantay kayo guys, no, especially kung wala talaga kang closure and gusto nyong makahingi sila ng sorry sa inyo, pwede nyo pakinggan yung ating pampabalisa at saka pampakonsensya subliminal. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is anong ganap sa buhay mo. So ito ay isang timeless reading, past, present, future pala. Past, present, future mga kapiksi. So ito ay isang timeless reading para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Taurus. So, Taurus kayo ay na-represent ng King of Pentacles sa ating spread mga kapiksi. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kung hindi kayo naka-resonate right now mga kapiksi, pwede nyo siyang panoorin next time, next year, next month, anytime mga kapiksi, kasi by those times maaari na mag-resonate sa inyo yung message. So, itong nasa baba ng deck mga kapiksi, ito yung past energy nyo. And angel number 999 guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan kasi baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. For some of you, there were a lot of pain na pinagdaanan nyo sa inyong recent past, especially pagdating sa love life mga kapiksi. For some of you, I'm sensing na parang na-trauma kayo sa love life or sobrang sakit ng pinagdaanan nyo pagdating sa pag-ibig. Nagkaroon ng, this is more on relationship issue guys, no? Nagkaroon ng mga trust issues between you and the specific person, and probably this is also because a third party situation mga kapiksi. So naramdaman natin dito na talagang sobrang nalungkot kayo, sobrang, yung iba maaari kayo naka experience ng depression mga kapiksi in your recent past. Pero meron din siyang magandang naidulot sa inyo kasi yung iba sa inyo parang bumaba, no, yung self-esteem nyo after mangyari sa inyo yon, kasi parang kinu-question nyo, especially kung first time kayo na naging in a relationship mga kapiksi, tapos parang first time nyo na-experience yung emotional pain, yung sakit, ganyan. So parang nandun yung mga tanong na ganito ba yung mga first timer, no, na ganito ba talaga kasakit, masaktan, ganyan. So may mga ganong ganap kayo sa buhay, and for some of you talagang naramdaman natin yung emotional pain, but meron din siyang nagawang maganda sa inyo guys kasi ang naging outlet nyo is kabuhayan, no? So parang para maibsan yung mga emotional pain nyo, binuhos nyo yung inyong oras sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay, sa mga bagay na mapagkakakitaan, ganyan, para makalimutan nyo yung inyong mga emotional pain. So yun yung naging outlet nyo. Kumbaga parang nagkaroon naman ng magandang resulta or magandang alternative ba? Hindi ko alam kung anong pwedeng sabihin. Magandang kinahinatnan yung mga emotional pain na pinagdaanan nyo para makarecover kayo, kasi ang pinagbusan nyo ng inyong attention is yung inyong kabuhayan mga kapiksi. So in your current situation, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa inyong past energy. Sa inyong present situation mga kapiksi, nakikita na natin na nandun pa rin yung emotional pain, may mga sugat pa rin, no? Kasi hindi naman yan basta-basta mawawala guys, no? Especially healing, 'di ba? Healing is a process. Kapag nasugatan kayo, 'di ba? Let's say for example, nadapa ka, nagkasugat ka. Ano bang first
step na ginagawa mo, 'di ba? Hinuhugasan mo yung sugat, tapos tsaka mo siya ititreat, no? Lagyan ng ointment, minsan umiinom pa kayo ng mga antibiotics lalo na kung malalim yung sugat, 'di ba? Tapos mga ointment, ganyan. Tapos ilang araw pa bago maghilom yung sugat. Tapos sometimes naghihilom na yung sa pang-ibabaw, pero sa ilalim masakit pa, 'di ba? Sa loob masakit pa, mahapdi pa, ganyan. And pagkatapos nun, kapag healed na, sometimes may kirit-kirit pa, ganyan. Tapos may kita nyo yung peklat, 'di ba? Yung scar, yung peklat, reminder na nasugatan ka. So sometimes sa inyong present situation, nakikita nyo parang may kirot-kirot pa tuwing naaalala nyo yung mga sitwasyon, mga kapiksi, okay? Pero you are in a much better place now kasi nakikita natin dito na talagang mas matalino na kayo, mas wise na kayo, mas actually hindi na kayo masyadong emotional ngayon, pero mas logical na kayo, mas ginagamit nyo na yung isip nyo, kumbaga, ganyan. And busy kayo, guys, no, sa pagpapaswerte nyo. Busy kayo sa pagpapaswerte nyo sa inyong kabuhayan. Parang ayaw nyo na pinapalampas yung mga opportunities kasi maraming opportunities na dumadating din sa inyo, especially kung freelancer kayo or let's say for example, meron kayong full-time job, tapos meron pa kayong freelancing activities or mga side hustles, ganyan. Maraming pumapasok na opportunities sa inyo. And yun talaga yung pinagkakaabalahan nyo. Parang nasa ibang lugar ka na, hindi na ikaw yung dating ikaw na emo na nasaktan, na umiiyak, ganyan. Parang nakabangon na kayo right now, and nakikita natin na mas nagiging strong kayo, mga kapiksi. Alright? And ayan, no, sa inyong future energy, nakikita natin na talaga yung attention nyo is nasa sarili nyo. And itong person na to, yan, ako, sinasabi ko na itong person na to, mga kapiksi, ito yung maaari magparamdam sa'yo at manghingi ng tawad, lalo na kung bigla na lang kayong kinost nitong person na to, or parang wala kayong closure, ganyan, or hindi maganda yung paghihiwalay nyo before. Yan. So, meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Maaari itong baka yan yung person nyo, or baka may ganyan sila sa kanilang natal chart. Pero ang nararamdaman natin dito, mga kapiksi, is maaari itong mag-sorry sa inyo. And in this person, nalulungkot siya, no? Yung mga times na umiiyak ka, yung mga times na nasasaktan ka, meron ding emo moments dun sa kabilang side, mga kapiksi, and hindi maiibsan yung lungkot nito hanggang hindi siya nagsasorry sa inyo. So pwedeng nakukonsensya siya, pero hindi siya nagre-reach out kasi for multiple reasons. Medyo ma-pride itong person na to, parang hindi siya masyadong marunong magpakumbaba, ganyan. But this person will yield to you, mga kapiksi. So pwede nyo, habang nag-aantay kayo, guys, no, especially kung wala talaga kang closure and gusto nyo makahingi sila ng sorry sa inyo, pwede nyo pakinggan yung ating pampabalisa at saka pampakonsensya subliminal dito sa ating channel. Best combo yun, guys, and super dami na ng success stories nun. So sometimes kasi hindi tayo makamove on kasi all we want is to hear the other party say sorry to us, diba? Gusto lang natin marinig yung sorry, and in your case, yun yung reason kung bakit may emotional pain pa kayo, kasi parang hindi nyo naririnig sa kanila na nagsasorry sila sa inyo. So habang nag-aantay kayo, pwede nyo pakinggan yung ating pampabalisa and pampakonsensya subliminal para talagang mag-sorry. Pero dadating yung time na magsasorry itong person na ito sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below, Taurus, if naka-resonate kayo dyan sa message na yan. This is more on love story. Comment down, guys, if story nyo ba yan. And tingnan natin, guys, yung additional na message sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko ito, mga kapiksi, panoorin nyo muna itong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail na kayo ng course mga kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan, and meron tayong mga discount, no? So mag-send lang kayo ng email mga kapiksi. So yung message natin sa inyo guys, we have dolphin and play energy. Alright, so close up natin para makita nyo. Swim in the happy joy of living. Inhale confidence and exhale fear. Dive into your wisdom. Go with the flow. So, yung dolphin mga kapiksi, it's associated with play or happy energy, guys. Okay? So, happy lang tayo mga kapiksi. You have to learn to let go of your past circumstances, especially dito sa reading natin. Kung nakaresonate ka, napakarami yung emotional pain sa inyong mga past circumstances, no? So you have to learn to let go yung mga negative emotions mga kapiksi, kasi kapag hindi nyo nilet go yan, kayo yung mahihirapan, kayo lang yung masasaktan, mahihirapan, and mahihirapan kayo mag-move on, no? Pero nakikita naman natin na you're trying your best dito sa spread nyo na talagang mag-move on and mag-move forward by focusing on yourself, and that's very nice. Pwede nyo pakinggan guys yung ating Ho'oponopono, no? Plus self-love subliminal dito sa ating channel, kasi yan talaga yung pinaka-the best na makatulong para sa inyong emotional healing mga kapiksi. Inhale confidence and exhale fear. So this is another way of saying eliminate the negative, accentuate the positive mga kapiksi. Okay, so pag negative like fear, kalimutan mo siya, no? Eliminate, kalimutan, erase, delete. Pag positive, accentuate, highlight, no? I-highlight nyo yung positive and eliminate the negative mga kapiksi, kasi para doon ka mag-spiral sa positive, and yun din yung ma-experience mo sa iyong physical reality. Dive into your wisdom and go with the flow. So accept natin ng maluwag sa ating kalooban yung mga nangyari sa atin, and there's always a lesson na kaakibat niya mga yan, and in the long run, no, ikaw din yung mag-benefit yan, matututo ka ng mga leksyon, and mas magiging strong ka, mature ka, diba? And magagamit mo siyang reference sa iyong future mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below mga kapiksi, no, if naka-resonate kayo sa inyong reading. Ito yung ating another timeless reading, anong ganap sa buhay mo. Kung di mo pa napapanood, panoorin mo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.